Bango. Amoy pogi. Tapos, Bango. ha? Ano? Bango. Kamusta mga brad? It's me Eric at sa video na to, pag-usapan natin Armaf Club de Nuit Urban Man Elixir. Kung familiar ka na sa mga Middle Eastern perfumes, malamang alam mo na yung Armaf. At kung alam mo yung Armaf, sigurado ako alam mo na quality ang gawa ng Armaf. Lalo yung linya ng Club de Nuit. Sigurado ako alam mo na yung Sidenim. Kung di mo pa alam to, or kung alam mo man, pag-usapan natin. Kung may opinion ka, lagay mo sa comment section. Nilabas to ng Armaf noong 2022. Madami sila. Iba-ibang kulay, same bottle. Iba-iba yung amoy, iba-iba yung scent profile. Yung mga nilabas nila na napabango, lahat solid. Lahat medyo nasa mas mataas na price point. So, pag-usapan natin yung scent profile. Ni-spray ko na siya kanina sa wrist ko. Saka familiar na ako sa amoy na ito. Maraming beses ko na siyang ginamit. Outdoor. Indoor, nagamit ko na siya pero warning, umpisa pa lang. Kung hindi mo pa alam to, ang lakas niya. Ang lakas niya. Bago ko i-mention sa inyo yung note breakdown, banggitin ko lang. Elixir yung nakasulat, pero hindi siya clone ng, or hindi siya alternative for Sauvage Elixir. Very well known siya nung nilaunch hanggang ngayon because kaamoy niya Sauvage saka Aventus. Sabi nung iba, kaamoy daw ng BR540. Pag-usapan natin kung agree ako, kung agree din kayo, lagay nyo sa comment section. So, ito yung note breakdown. Basahin ko sa inyo. Top notes, bergamot, pink pepper, jasmine, orange blossom. Middle notes, lavender, elemi, geranium, saffron, vetiver, tagetes, ambroxan, amber, patchouli, cedar, labdanum. Dami, no? Dun pa lang sa note breakdown, may marerecall ka na talaga ng mga perfumes na maaaring kaamoy nga. Aventus, Sauvage, pink pepper, diba? Saka may ambroxan. So, diretso na tayo dun sa scent profile. Initial spray, nung in-spray ko siya kanina, very zesty. Reminiscent na kagad dun sa dalawang pabango. Kasi na nabanggit ko kanina, Sauvage, saka Aventus. All throughout nung scent profile niya, mas madami yung, or mas malaking percentage yung naamoy ko yung Sauvage. Yung pagiging Creed Aventus niya is parang nasa likod lang. English term yata is undertones. Parang subdued yung amoy niya, hindi siya yung bida. Agree ako na kaamoy siya ng Sauvage. Mas malapit siya sa, for me Sauvage EDT. Meron akong nakukuhang something metallic, pero not as rough as ito. Kung nakita nyo na iba kong mga videos, iba namin mga videos dito sa channel tungkol sa Sauvage, sinasabi ko na yung Sauvage for me is may pagka-rugged, yung metallic vibe niya na gustuhan ko. Pero dito sa Urban Man Elixir, yung pagiging rough or pagiging rugged na Sauvage, hindi ganun ka-rough. Kaya may isang pabango pang pumasok sa isip ko. Prada Luna Rosa Carbon. So kung familiar naman kayo dito, kapareho ng scent profile. Ito yung nasa rough side, nasa rugged side. Ito yung nasa prim and proper, parang mas social na side. So yun yung para sa akin na difference. Si Club de Nuit Elixir parang nasa gitna nila. Yung pagiging Sauvage scent profile. Hindi siya as rough as neto. Hindi rin siya kasing smooth neto. Balik ako doon sa scent profile. So, initial spray, very zesty. May spices. Yung pink pepper, mararamdaman mo na. Kaya sinasabi ko kanina na Sauvage tsaka Aventus kaagad Kasi yung pagiging fruity ng Sauvage, ramdam ko na doon. Yung mga accords naman na very prominent sa Sauvage, ramdam mo na rin. So, pag nag-transition naman sa mid, lumalabas yung florals, lavender, iba, geranium, mas malinis. Mas nagiging dominante na ngayon yung Sauvage. Mas ramdam ko na siya.
well, all throughout naman talaga katulad ng sinabi ko kanina from start to dry down, dominante talaga yung Sauvage scent DNA. Nakapaligid lang talaga yung Aventus. Well, to be fair, may nakukuha akong something smoky na hindi yun yung for me hindi yun yung Sauvage. So probably nanggagaling yun dun sa Aventus na vibe. Transition pa dry down, so lalabas yung musk, combination with amber. Yung sweetness na sinasabi ko dito, or kung hindi ko pa palyata na mention, may something sweet sa umpisa. So yung umpisa niya is zesty, sweet and spicy. Parang pansit canton. Slightly sweet, hindi yung parang hawas na sweet. May siguro because of the florals, may clean and sweet na binibigay. Pagdating sa dulo, pagdating sa dry down, mas smooth, mas clean, medyo creamy. From mid to dry down, smoky siya siguro isa yun sa element na nagbibigay sa kanya ng nagiging compliment getter siya because of that. Longevity niya, grabe. 8 to 10 hours, baka nga umabot ng 12 hours, depending sa situation or sa temperature, diba? Sa damit, sobrang tagal. Alam nyo naman yun na mas matagal talaga sa damit. Abot hanggang ilang araw sa laundry basket. Projection, malakas. Hindi siya level ng Sauvage Elixir na projection, pero malakas yung Sauvage, hindi kasi nagpo-project ng ganito kalakas Aventus, hindi rin naman ganun kalakas ang projection. So, para sa akin, mas malakas pa yung projection nito kaysa dun sa Sauvage, kaysa dun sa Aventus. CD Neem, siguro, baka pwede ko ikumpara yung lakas ng projection niya sa CD Neem. Although, hindi mo mafe-feel, may mga pagkakataon within the day, nasuot ko to, na parang pakiramdam ko, wala na yung amoy. Tapos mapapaisip ka, tapos kung isipin mo rin logically, scientifically, ano ba yung note breakdown niya, or baka, ano yung tawag dito? Yung fatigue ng pangamoy. May ambroxan di ba? Si ambroxan is known na nagkokos nun ng akala mo wala na, pero yung mga nasa paligid mo pag tinanong mo, or kahit hindi mo tanongin, minsan sabihin nila ang bango pa rin. So, doon mo na lang malalaman or marirealize, andyan pa siya. Tsaka minsan, nangyayari rin yun, pero after ilang oras, maamoy ko, yung sarili ko, nandun pa pala. So, yun nga, malamang pagod lang talaga yung pang-amoy mo. Ano siya, hindi kasi once lang nangyari sa akin yun So, siguro common sa kanya. Doon sa profile niya. Yung ganun. Nose fatigue nga ba? Nabobo ko na. Ano nga ba yung tawag na? So, anyway. Ano ba yung pinakamagandang part nito? For me, top to bottom, hanggang bango niya Siguro, okay. Siguro may mga tao na ayaw nung initial spray kasi blast ng citrus or zesty, bergamot. Tsaka yung pink pepper, siguro yung paglabas nilang umpisa, baka may mga taong hindi magagusto kasi ang tendency is very strong sa ibang tao. Pero sa mga katulad ko na mahilig mag-overspray, isipin nyo sinasabi ko na malakas to. Pero nag-overspray ako. Pero depende pa rin sa venue. Sa activity or sa lugar na pupuntahan ko. Pwede ko nga siyang i-recommend na gamitin mo pang party. May mga kakilala ako ginagamit siyang signature scent. May mga kakilala ako nag-quit na sa hobby ng pagko-collect kasi nung lumabas to noong 2022, sabi nila nahanap ko na yung signature scent ko. Ikaw ba naman, Sauvage, Creed Aventus? Ano pa hanapin mo? So, babalikan ko yung pinag-usapan natin kanina na yung iba sinasabi BR540. Hindi ako agree. Wala ako nakuha ang BR540 dito. Hindi ko rin alam kung sinasabi yung tama. Pero hindi ko talaga nakuha yung BR540. Sauvage, Aventus. Kung hahatiin ko in terms of percentage, 60-40 lamang yung Sauvage. Baka nga 70% yung Sauvage. Nasa likuran lang talaga yung Creed Aventus Paano ko ba ikukumpara? Alam mo na nandun siya pero hindi siya yung bida.
kilala nyo si Boy Pickup. Si Boy Pickup, dito, yung sa badge. Si Boy Backup, yung Aventus. So, si Boy Pickup yung bida, diba? Kilala mo siya. Pero sigurado ako, kung kilala mo si Boy Pickup, kilala mo rin si Boy Backup. Alam mong nandun siya lagi. Pangit no comparison. Pero, sana naintindihan nyo or sana nakuha nyo. So, ganun ko siya na nararamdaman. Ganun ko na ako yung amoy. Kahit hanggang ngayon, no, ilang minutes na to. Siguro 30 minutes na. Ang lakas pa rin eh. Ramdam ko yung Sauvage. Hindi siya ganun ka-rough. May slight sweetness. May something creamy na ako nakukuha. So, nasa dry down na siya. Probably, mid to dry down na siya. Ang bango niya. Very manly for me yung scent niya. Pinapromote naman siya or minamarket talaga for men. Tsaka knowing Sauvage Ventus, for men naman talaga pinopromote. Sillage, naiiwan yung amoy niya. Grabe. Long lasting. Lakas mag-project. Tapos yung amoy naiiwan, panlaban talaga. Isang malaking scent bubble na kapag naglalakad ka, may bit-bit kang magandang amoy, tapos naiiwan pa yung amoy sa nilalakaran. Hindi ko masisisi yung mga tao na ginamit na to na signature scent. Ang mga taong gagamit na neto as signature scent, hindi yung mga office boy. Para sa akin kung nag-office ka, tapos ito yung gagamitin mo, konting spray lang kasi ang lakas talaga na ito. Pwede siguro kung siguro may imagine ko ahente ng kotse, ahente ng condor, kahit anong siguro yung mga sa linya ko noon, medical equipment, yung makikipag-meet ka, yung gusto mag-iwan ng impression na strong impression. Kasi Sauvage yun, bro tsaka Creed Aventus yun, mag-iwan ka talaga ng magandang impression Hindi siya amoy mumurahin, hindi siya amoy yung stereotype. hindi siya amoy hindi ko masabing Middle East Sauvage sa Ventus talaga yung nakukuha ko. Ang galing talaga ng Armaf sa paggawa ng mga ganitong klaseng pabango. Para sa ganitong presyo, magkano ko ba ito nakuha? A little over 2,000 pesos for 100 ml ba to? 100 ml or 105 ml? Hindi talaga masama kasi kung si Sauvage EDT nga umaabot na ng 6,000 pesos, 6,500 yung 100 ml. Creed Aventus, puta, sobrang mahal nun. 16K, 21K. Medyo makukuha mo dito. Pwede talaga. In terms of uniqueness, bagsak to. Kasi, okay, personal experience. May nagtanong na sa akin, Sauvage ba yung gamit mo? Si Denim ba yung gamit mo? Excuse. Yung mga kaibigan ko or yung mga tao, at least yung mga circle ko na nakakaututang dila ako sa pabango, alam nila na mahilig ako sa si Denim. O yung mga mas malapit sa akin, alam nila na hindi ako basta bibili or gagamit pang daily ng Creed Aventus kasi namamahalan ako. Instead na gamitin ko yun, si Denim, ako, si Denim EDT or si Denim Limited Edition Parfum. So, ang mga nakukuha kong tanong, or para sa akin, compliment na nga yun. Kasi tanongin ka na naka-Sauvage ka, naka-clone lang to, bro. Or si Denim ako. Nakukuha rin nila yung ganung scent profile. So, in terms of uniqueness, sabi ko hindi siya unique. So, isa siya sa, in terms of uniqueness, sobrang baba na score nito. Kung yun yung hinahanap mo. Kung uniqueness ang hanap mo, hindi ito para sa'yo. Kasi, very Sauvage, slightly Aventus. So, very common yung scent profile. Ang dami ng inspired by, ang dami ng Middle Eastern clones, diba? Officer, Salvo, Modest Une. So, sa Creed Aventus, alam nyo na rin naman yung si Denim. Ang daming inspired by So, uniqueness, bagsak. Pero aside from that, scent profile as a whole, sabihin na natin hindi natin siya ikukumpara. Or sabihin na natin yung kausap mo, hindi alam yung Aventus, hindi alam yung Sauvage. Actually, gusto kong mag-experiment niya na.
Isang tao na hindi familiar dun sa dalawang scent profile na yun, tapos maamoy nila to. Tingin ko mababanguhan pa rin eh. May staff kami dun sa office before. Sagsagan ng pandemic kasi mahilig ako mag-office eh, kasi walang ibang pumupunta. So si Ate Fe, yung sa facilities ng office namin. Siya yung madalas na pumupuna sa akin. Magandang puna. Bango naman ni Sir Eric, ganyan. Naka-mask pa yon. Siyempre lahat naka-mask pa nun, saka naka-face shield. So ang sarap din pakinggan, tsaka legit na shit, ang lakas, ang bango kasi mask, face shield, tas maamoy pa rin, mabibigyan ka pa rin ng compliment. Sigurado ako hindi siya familiar sa Sauvage. Sigurado ako hindi siya familiar sa Creed Aventus. Pero nako-compliment niya. So, I think, I therefore conclude, yung mga hindi fragheads, ma-appreciate din yung amoy na ito. Very mask-pleasing, very attention grabber, head turner, ano pa bang mga magandang salita yung gusto mong marinig. Probably, pwedeng may mga ma-turn off because of the Sauvage, pero katulad nung paulit-ulit ko sinabi kanina, hindi siya as rough, hindi siya as rugged, Sauvage EDP. Sa gitna siya, ni Carbon, tsaka ni Sauvage. So, tendency, yung mga may ayaw, baka yung iba doon gumusto. Pwede sa estudyante, pwede. Huwag lang kayo masyadong coops na mag-overspray kasi lakas talaga nito, nakaka-choke, may irita iba yung classmates, pati yung mga teacher nyo. So, be careful lang with the trigger. Kung mga malalaking venue yung pupuntahan nyo, pwede. Christmas party, pwede to. Isa pang maganda dito na hindi ko nabigyan ng emphasis. Pero it goes without saying naman Sauvage sa Creed Aventus. Pwede mo siyang gamitin anytime. Para sa akin personal na gamit ko na rin sa anytime. Umaga, tanghali, gabi, mainit. Pero lagi naman ako may disclaimer. Kapag sobrang init, ibang usapan kasi yun. So, makaka-choke kasi. Pero yung tamang init, okay naman. I mean, pwede mo siya pang daily. Ito yung pang daily na nandun sa beast mode side. Kasi 'di ba may mga pang daily na parang Versace Pour Homme, yung mga patwitams, parang pogi-pogi, cutie-cutie lang na yung beast mode na nagpapapansin. Ito yung pang daily na gusto mong pansinin nyo ako, center of attraction ako, ganun. Sabihin niya mabango ko, ganun siyang type. Ini-introduce niya yung sarili niya pagpasok niya dun sa venue. Good for some, ayaw naman yung iba. So kung introvert ka, siguro hindi ito para sa'yo kasi agaw attention to, agaw pansin. Age bracket na pwedeng gumamit. Malaki yung age bracket na pwedeng gumamit. Ganun mo. Tapos amoyin mo. Tapos, ha? Ano? Bango. Bango, sir. Amoy pogi. Eric, ilagay mo ba yung telephone number ko sa Viber? Ay, sa Viber, sir, hindi po. Nahihiya po akong ilagay eh. Sa phone lang po. Sige. Kasi, para gusto lang may tumawag eh. Okay. Ano? Bango. Amoy pogi. Ano ba ibang description? Das amoy malinis. Amoy malinis sa lalaki. Yan. Yun, kasi napaka-generic no, may pogi. Bango. Rate mo from 1 to 10. 11. Ang taas. Ang bango, sir. As in. Ano ba ibang adjective na magagamit mo pang-describe? Amoy taga-BGC, sir. Taga-BGC. Mga tambay sa BGC. Ang bango, sir. As in, promise. Stereotype. Yun lang, wala ka na Head ibang turner masasabi. to, sir. Head turner. Habuli ka ng mga May chicks. utang. Mga chicks. Ang bango. Hindi siya yung amoy na matapong masakit sa ilong. Okay. Soft lang siya, tas ang bango. Approve. Yes, approve. Okay. Thank you. Ang dami ko sinabi, naputol na yung video ng isang camera. Nag-empty. Ito yung camera ang ginagamit ko.
So anyway, gusto ko na lang mga final words tungkol dito. Para sa akin, since beast mode siya, hindi siya yung pang daily. Hindi siya yung pang daily na katulad ng Versace Puro. So mawi-withstand niya yung kahit anong okasyon or mag-stand out siya sa kahit anong okasyon. Halimbawa, wedding, ganyan. Or yung mga something naka-formal or yung mga town hall sa corporate, yung mga malalaking event na madaming tao, yung attention grabber ka in a very good way. Yung parang social kasi yung amoy din eh. Kasi hindi ganun eh. So pwede talaga siya pang kahit ano. Warning lang sa kung ano ba family gathering lang sa bahay or kung dinner or date, siguro be careful with the trigger lang. Kasi kung yung mga ganong klase mga parang medyo close encounter yun, hindi bagay yung madaming spray nito kasi ang lakas nga nito. In terms of scent, pwede naman, pero in terms of intensity, ini-imagine ko kasi date night, parang nag-overspray ka, baka imbis na yung date mo yung matuwa, yung mga nasa ibang table yung matuwa eh. Yun. Yung masama ba ako sinabi dito? Siguro negative lang sa kanya yung pagiging malakas niya. Ay hindi, sinabi ko na pala kanina in terms of uniqueness, no? Yun yung downside. Pero aside from sa uniqueness, yung pagiging malakas nung amoy, medyo downside kasi yung iba ma-offend. So, yun lang. Aside from that, wala na ako ibang pangit na masasabi dito. Worthy ba sa isang bote? Personal opinion? Oo. So bad si Creed Aventus favorite kong scent DNA. Bakit hindi ko na-recommend? Siguro kung ayokong sabihin ko sana kung ayokong maging kaamoy ako, pero so bad nga sa Aventus, so madami ka pa rin magiging kaamoy. Anyway, nire-recommend ko to sobra. Kung hindi nyo pa to natatry, meron kami sa shop, pwedeng same day delivery, sa message nyo kami sa Facebook. May Shopee, may Lazada. Kapag same day delivery, huwag kayong magme-message sa Shopee tsaka sa Lazada. Bawal eh. Parang suspend na naman kami. So, may Instagram din kami pero hindi masyado na open. Yung TikTok, sorry kung napapanood mo to, Sir Ma'am. May nag-purchase eh, dalawa sila, tapos may nag-message. Pero hindi ko kasi nakita kagad, di namin kagad na open. Ang tagal kasi namin din open yung TikTok. Recently lang namin na-open. So, tinatry namin ayusin. Pati yung mga listing. Yung iba kasi doon gusto bumili. So, anyway, add ko lang. May mga empty bottles pa kami. Kita ba dyan? Ayan. Mga empty bottles na binibenta namin, ginagamit namin for animal welfare. Either, ang dami na kasi namin adapt na pusa. 8 na yan. Kung nasusundan nyo yung Facebook namin, nilalagay namin doon yung kalahati may sakit na ano tawag dito, tabaan niya. Yung kalahati sa kanila may leukemia ng pusa, FELV. Oo, FELV ang gastos yun. Anyway, aside doon, nagdo-donate kami sa iba't ibang animal rescue groups. Hindi na lang kasing dalas kasi halos napupunta na lang sa mga alaga namin pusa. Pero anyway, kung naghahanap kayo ng mga pang-display na empty bottles, baka meron kami na trip nyo. Tapos, just letting you know na sa ganung bagay namin ginagamit yun. 100%. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-like, saka pa-subscribe. Salamat.